Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay very interesting. Yan. Ang topic natin ay ginawa ko dahil na rin sa request ng mga mangilan-ngilan nating subscriber. So ang topic natin for today ay tungkol sa kung paano maiiwasan yung panloloko. Yan. So, alam nyo naman maraming scammer, nagkalat ang scammer. Maging dito na rin sa ating industry ay marami na rin talagang manloloko. Yung mga manloloko na ang gusto ay mga puro easy money, Ayan. So, ang masakit pa nito ay may mangilan-ngilan na subscriber natin na may mga nabiktima at ang nambiktima ay dati nating kasamahan. Ayan, dati nating driver. Hindi ko na i-mention yung kanyang pangalan, pero at least kumbaga warning na rin to dun sa mga hindi pa nakakaalam or para ma-inform po kayo, kasi yung huling biktima niya ay talagang sobrang matindi yung abala na ginawa niya. Sila ay nagpabook ng 500 heads na RTL na pang March 21, 2026. So nagpartial sila. Kaya lang nung na-reach na, dumating na yung petsa na kung saan ay araw ng delivery ay wala po siyang na-deliver. Ang sinabi niyang dahilan ay wala daw, anong sabi niya? Ang sinabi niya ay napeste daw yung mga manok. Ayan. So napeste daw yung mga manok kaya ni-resched niya ng May 27, 2026 yung mga RTL 500 heads. So dumating yung May 30, wala pa rin. So yung client natin, yung subscriber natin, nagtanong sa akin, kinukumusta niya yung tao na nang scam sa kanya. So sabi ko matagal nang wala sa akin yan. So para ma-inform na rin kayo, matagal nang wala siya sa akin. Yan. So maaring tanungin ninyo kung paano niya nakuha yung client. Usually po kasi kapag halimbawa ongoing na yung delivery ng mga RTL ninyo, binibigay ko yung schedule, pangalan ng client, phone number ng client, address, kasi nga siya yung magdi-deliver dati. So ang nangyari, nandun sa kanya yung mga contacts. Nung umalis siya sa akin dahil siya ay, sabihin na natin na siya ay nakulong. So kinokontak niya yung mga yon nung siya ay nakalabas. Kinokontak niya kung gusto nilang umorder ng RTL, pati mga battery cages. And then sa ibang farm siya kumukuha siya dyan sa Tarlac, kung saan-saan. So sa Bulacan, and then yun yung dinidil niya. Kaya lang lately, yun nga, maraming nagtatanong sa kanya, nagpapatulong sa akin kung saan daw siya makukontak. Yan. So isa na rito yung humingi ng tulong na nakapagbigay siya ng 195,000 pesos. Pang 500 heads na RTL, 390 ang isa. So nakakaawa. Sabi ko, ang mistake rin kasi ni client, ba't siya sa kanya nagpartial, di ba? Tayo kasi paulit-ulit kong sinasabi, wala kayong ibang pagpaparsyalan kundi ako. Hindi po sa mga tao ko. Mahigpit po ako tungkol diyan. Ayan. So pag nagpartial nga kayo dun sa restaurant, si Sir Jeff yung nag-receive, siguraduhin ninyo na i-resibo niya, and then pagka-resibo niya, isend nyo po agad sa messenger ko. Nang sa ganon ay ma-acknowledge ko. Ayan. So bago ko i-acknowledge yan,
tatawagan ko si Sir Jeff, tatanungin ko kung meron bang nag-partial ng ganito. At kapag sinabi niyang meron po, and then that's the time na i-acknowledge ko yung partial payment nyo. Yan, na sinend ninyo sa akin yung resibo. So ganun po. So legit yung ganun. Bukod doon, wala na po tayong ibang pinagkakatiwalaan kung saan kayo magpa-partial. Yan. So, matagal naman nang sinasabi ko yan. So, ang mistake nung client, nasabihan na pala siya nung mga ibang kasamahan natin na wala na sa akin yung taong yon. Kaya lang nagtiwala pa rin siya. So mistake niya. Pero syempre nakakaawa, kaya kahit papano in-advisean natin kung ano yung gagawin. So just in case po na may mga ganong mangyari sa inyo, ang gawin nyo po talaga pag nagpa-receive kayo ng pera ay, lalo na kapag hindi nyo naman alam kung legit ba talaga siya o hindi, magpapirma po kayo, magpaano kayo ng resibo, ipa-acknowledge ninyo through papel, sulat ninyo yung date, kung kailan nyo binigay yung pera, kung magkano yung amount, and then papirmahin nyo siya, signature over printed name. Ayan. And then, para kapag ganitong may nangyari, yun yung gagamitin nyo sa kanya. Ayan. So, tinatanong nung client kung ano daw ba yung maganda. Filean daw ba niya ng small claims o istapa. Ayan. Para sa akin, ang kailangang i-file doon ay istapa. Kasi kapag small claims, lumalabas na parang pinautang mo siya. Inutang lang niya yung pera, at kapag inutang naman niya at wala pa siyang pambayad, pwede siyang makiusap sa inyo kung kailan niya babayaran at kung magkano yung ihuhulog niya. So let's say hulugan lang niya ng 500 pesos monthly, yung 195,000 ni sir. Walang magagawa si sir. Wala po kayong magagawa nun. Lalo na kung sasabihin niyang wala siyang hanap buhay. Yan. So ang tanong, kung 500 pesos lang, hanggang kailan niya mababayaran? Ilang taon bago niya mabayaran? So wala po kayong magagawa. Dahil ako po mismo, nakapag-witness po ako ng mga ganyang kaso na small claims. Alam niyo po kasi bilang isang punong barangay, uma-attend tayo sa korte para mag-witness sa mga kaso sa barangay. Parang nung nakaraang linggo lang, nag-witness po ako, tumayo po ako doon sa tabi ni Judge. Tapos yung tinaas ko yung kanang kamay ko, nag-swear ako ganon. Pina-identify lang sa akin yung certification to file action na inisyu ko, kung signature ko daw ba yon. So kako, oo, signature ko yan as per record sa barangay. Meron po talaga kaming ganyang kaso, kako. So may mga sumabay din na mga ganyan, mga small claims. So parang yung small claims ay 1.8 million yung kanyang utang, and then pinailan siya ng collection of collection of amount of sum of money, parang ganun eh. Yan. So ang nag-pledge siya 2,000 monthly. Nagagalit yung nagpautang sa kanya. Sabi niya, 1.8 million yung utang mo, tapos uhulugan mo ko ng 2,000 pesos monthly. Ilang taon bago mo matapos yan? Baka patay na ako, hindi mo pa bayad yan, o patay ka na, sabi niyang ganun. So sabi nung nagkautang, hindi lang siya umiimik, pasensya na po kayo ma'am, wala po talaga akong hanap buhay, yan lang yung kaya ko. So ganon. And then bandang huli, sabi pa nung nagpautang, baka 2,000 na nga lang, hindi mo pa tuparin yung hulog mo. So mga ganon. Ayan. Samantalang kapag stapa ang pinail ninyo, unang-una magpo-fall siya sa stapa kasi panluloko yan eh. Kumuha ka ng advance payment dun sa client, and then hindi mo naman tinupad yung usapan ninyo. So yun palang merong paglilinlang na nangyari. Niloko mo siya, panluloko. So pwede siya na maging istapa talaga. At kapag stapa yung pinail ninyo, iwawarrant of arrest yan. Huhulihin po siya.
So maaring magtago siya, pero once na nahuli yan, nakita siya ng mga pulis, ng CIDJ, ng NBI, di ba? So pwede siyang hulihin maski saan siya makita. Ayan, yun yung pagkakaiba. Ayan, so pag hinuli siya, so kailangan niyang magpiyansa. Kung wala siyang pang-piyansa, pang-bail, so dun muna siya sa kulungan. So at least ganun yung mangyayari. So number 1, ang proseso po niyan, mag-file muna kayo sa barangay. Mag-file kayo, patatawag siya. Kaya lang yung na-mention natin na person, hindi daw po uma-appear sa barangay. Apat ng tao yung na-scam niya, yung kinuha niya ng partial payment sa RTL. Kaya lang hindi niya sinisipot sa barangay. Kaya pala nung nagkaroon kami ng meeting nung mga kasamaan kong kapitan dito sa Dagupan City, sabi nung isang kapitan sa akin, yung dati mong tao, loko yun, sabi niya sa akin. Ay, bakit kako? Ang daming nagpapa-blatter sa kanya, ang daming naghahanap. Hindi siya humaharap, ganun. So, ako anong tawag dito? Sa Pangasinan, may mampuy nga klabala. Parang ganun lang ako, napangisi na lang ako. Kasi ako mismo, may mga pinautang siya na hindi ko naman kilala. At dahil nga sa tiwala rin ako sa kanya, pinautang niya parang worth 30,000. Hindi ko na nasingil. And then ang balita ko, pinasingil niya sa asawa niya. So, hindi na ako, hinayaan ko na. Basta at least nabawasan na siya. Ayan. Wala siyang idudulot na kagandahan dito sa atin. So hinayaan ko na siya. Ayan. Kaya lang hindi ko naman alam na nagpatuloy pala siya sa pagdidil, pagbebenta ng mga RTL hanggang sa lately yun, puro sablay na siya. Yung mga kinukuha na niya ng partial payment ay hindi niya na i-deliver. Ayan. So at least warning na rin po yan sa inyo, Ayan. So ano ang gagawin? Mag-file kayo. Ipapatawag siya ng una, pangalawa, pangatlong beses. Pag hindi siya nag-appear sa 3 beses na patawag ni kapitan, i-issuean siya ni kapitan, mag-i-issue si kapitan sa inyo ng certification to file action. And then yung certification to file action na yon, ang isa sa mga requirements sa korte kapag kayo ay magpa-file. So after kayong ma-issue ng CFA, certification to file action, pumunta na kayo sa lawyer ninyo, kumuha kayo ng lawyer. Kung wala kayong maluwag-luwag na pera, pumunta kayo sa PAO, Public Attorney's Office, So libre po 'yan, wala kayong babayaran. Dalhin niyo yung certification to file action, dalhin niyo yung resibo, yung in-acknowledge niya, acknowledgement receipt. Yun yung proof ninyo na kumuha siya ng pera sa inyo. And then yung mga screenshot sa phone ninyo, yung mga conversation ninyo, screenshot, iano nyo yan. So at least mapapailan yan, magde-decide yung korte, yung sa fiscal's office, kung may probable cause. And then kapag okay, ayan, papadalan siya ng summon. Kapag hindi siya nag-reply in 10 days, ayan, so mag-i-issue sila ng warrant of arrest. So huhulihin siya. So ganun po yung proseso. And then kapag nag-i-issue ng warrant of arrest, kahit sinong government agency, kagaya ng PNP, mga kapulisan, CIDJ, NBI, ay pwede po siyang hulihin. Yan, dahil magbibigay ang korte ng kopya ng warrant of arrest sa mga nasabi kong government agency. So ganun, huhulihin siya. Ayan, so may kulong. Ayan. So okay lang sana yung alam nyo, yung unang-una kasi wala naman siyang farm. 'Di ba? So yun talagang mahirap. Kaya wag po kayong mas maganda umorder kayo sa mga talagang may poultry, may manukan. Mahirap po sa ahente.
But hindi ko naman sinasabi na ganyan lahat yung ahente. May mga mangilan-ngilan lang. Yan, lalo na kasi yung kapag kausap yung ahente, wala naman talaga siyang slot dun sa farm na makukuha. So basta-basta na lang siyang kumukuha sa inyo. Tapos maghahanap pa siya ng farm na pwede niyang kuhanan. Samantalang nakakuha na siya sa inyo ng pera. So yun yung problema eh. Wala siyang makuhang manok sa farm. Hawak niya yung pera hanggang mayat maya magagastos na niya. Lalo na kapag siya ay may bisyo. Yan, so mahirap po yung ganon. Kaya ingat lang po tayo. Ayan. So kung may farm sana, at least pakita niya kung talagang mataas yung mortality, bakit hindi niya ma-serve yung magpakita siya ng proof, di ba? And then siguro pwede nating i-move sa susunod na batch sa schedule, ganyan. Pero yung mga ganyan na mahirap po, mahirap. Yan, kaya ingat lang po tayo. Ayan. So ginawa ko tong content na to kasi naaawa ako dun sa mga nabibiktima. Imagine, pinaghirapan natin yan. Parang si Sir, matagal siya sa Saudi. Umuwi siya para nag-for good dito. From 192 na in-order niya sa akin, ngayon nasa 2,000 heads na siya. Tapos medyo binola-bola lang nitong Kolokoy na to, na kesyo pinalalabas niya na mas magaling daw siya kaysa sa akin. 'Di ba? May mga salita pa siya na sa kanya daw ako nagtatanong ng igagamot sa mga manok natin kapag sinipon, pambihira. Ayan, so ayun, medyo magaling manalita, kaya medyo nabola niya si Sir. Kaya yun, ito yung kinalabasan tuloy. Ayan, so kawawa. I hope na sana ay mabayaran si Sir. Maibalik niya yung pera kasi talagang pinaghirapan ni Sir yan sa sa abroad, sa Saudi. Ayan, and then nag-for good siya rito. Ayan. So kawawa siya. Ayan. So at least sana na rin po kayo nabigyan ko po kayo ng idea. So wag na po kayong makipag-transact dun sa Ayan, sakaling dun sa mga makakapanood nito at may transaction sila na kasalukuyan, ingat-ingat po kayo. Ayan, kasi pinuntahan siya sa bahay nila, wala din. Hindi rin siya uma-attend dun sa patawag ng barangay. Ayan, so yun lang po, hanggang dito lang yung ating vlog. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Disclaimer, hindi po ito paninira, bagkus ito ay ginawa natin para ma-warningan, ma-educate natin yung mga poultry, mga egg producer, yung mga kanegosyo natin regarding sa mga ganitong nangyayari. Ayan. Mabuhay po tayong lahat at God bless.